bigyan natin ng pansin ang ating unang kwento na nangangailangan ng agarang tulong. Mga kababayan, alamin natin ang sitwasyong medikal ng pasyenteng nakilala natin mula sa Cavite. Panuorin po natin ito. Ang mukha ay sumasalamin sa pagkakakilanlan at damdamin. Dito mababatid ang ekspresyon at emosyon ng tao, paraan para makipag-ugnayan sa iba. Pero paano kung ito'y halos matakpan na ng malaking bukol na hindi kayang ikubli? Mahilig magpakuha ng litrato si Aileen Valencia, ngunit unti-unting nawala ang kanyang kumpiyansa hanggang sa ayaw ng humarap sa salamin at magpa-picture dahil sa kakaibang karamdaman. Bali po mga 2020 po. May sumakit po yung bagang ko po. Papabunot ko po siya. Sabi po ng dentist, magpa-x-ray daw po muna ako kasi parang may nakikita silang kakaiba. Bago na-recommend po nila na pumunta daw po ako ng espesyalista, gawa nga daw po ng bukol ko. Sa pagpapabunot ng kanyang impacted tooth, natuklasan na siya ay may ameloblastoma, isang uri ng tumor na matatagpuan sa panga. Maaari itong lumaki, dahilan para mabago ang hugis ng mukha kapag hindi maagapan. Hindi na po siya kayang kayurin kasi medyo malaki na po. Kaya ang sinadis po nila sa akin, i-biopsy daw po muna para malaman kung cancerous ba siya or benign. Nirecommend na po nila ako sa plastic surgery. Komplikado ang magiging operasyon kaya kailangan ni Aileen sumailalim sa mga laboratory test. Kaya po ako inuutasan sa dalawang binti kasi kukuha po sila ng puto. Yun po yung ipapalit nila sa pangako kasi tatanggalin na po yung damage ko na kinain na po ng bukol. Kailangan po ng bakal kasi yun po yung magdudugtong ulit. Dahil sa kanyang kondisyon, ang mga simpleng gawain nagiging pahirapan, gaya ng pagbibihis o pagsusuot ng damit. Nahata ko po muna para lumaki po yung may leeg po para magkasya doon sa mukha ko. Dahil hindi ko po pinagsasabay ng ibaba po kasi masakit po. Limitado rin ang kanyang pagkain. Ang pag-uya ko po sa kanan lang po kasi wala na po ngipin doon sa namamaga po. Tapos po yung kinakain ko lang ay malalambot kasi hindi ko na po kayang kumagat ng matigas. Hirap din siyang pumwesto sa pagtulog. Po, ito yung paghiga ko po, mababang unan. Ito po. Pag nakaganito po kasi mabigat, kaya pag nakapaling po ako minsan dito, inaano ko po yung kamay ko para hindi po ko pumaramdaman yung bigat sa kabila. Bukod sa hirap sa pisikal na galaw, kinakaharap din niya ang panghuhusga at mapang-usisang tingin ng kanyang kapwa. Hindi po ako nakakalabas dyan ng walang face mask. Siyempre po kasi pinagtitinginan po ako ng mga tao. Yung mga bata, nagtatanong sila, ano daw ba to? Bakit hindi pa pinapa-opera? Tinitingnan siya ng ibang tao. Siyempre, kami, patay mali siya na lang kami. Minsan, dinadaan lang namin sa biro na sikat ka na, tinitingnan ginaganon ko na lang. Sa dami ng pagsubok, halos panghinaan na ng loob si Aileen. Siyempre, naisip ko po, ma-operahan pa kaya ako? Kasi ang tagal na po. Siyempre, iniisip ko po yung anak ko po. Gusto ko pa po sila makita po sa pag-aaral. Naiintindihan naman ng kanilang mga anak ang kalagayan ng ina. Kaya naman, natutunan na rin nilang tumayo sa sariling paa. Hindi ko po nasikasin mga anak ko sa pagpasok nila. Sila lang po dito. Kanya-kanya na lang po sila ng diskarte nila paano pumasok. Tinuturuan ko na lang din sila magluto, para sila na lang kumilos sila sa sarili nila. Pero kaya naman na nila. Dahil madalas na sa ospital, hindi laging nakakapasok sa trabaho bilang factory worker si Aileen. Upang masamahan siya, nag-resign mula sa parehong hanap buhay ang kanyang asawang si Renmar at ngayon kumakayod bilang delivery rider. Sa akin naman talagang sasamahan ko siya hanggang huli. Hanggang maoperahan siya, hanggang makabalik kami sa namin, normal na buhay.
Malaking pasanin ang gastusin. Sapat lang ang kanilang kinikita para sa araw-araw na pangangailangan. Hindi kaya ang malaking halaga para sa operasyon. Trabaho lang naman po namin, magkano lang po ang kinikita. Yung pang araw-araw po namin. Yung bahay po namin, binabayaran po namin, kuryente, yung mga bata nag-aaral. Ngunit sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan, patuloy na umaasa ang kanyang pamilya na darating ang kinakailangang tulong upang muling maibalik ang ngiti. Ngiting sagisag ng pag-asa, tapang at panibagong simula. Makakasama po natin ngayon si Eileen Valencia para bigyan linaw ang kanyang kondisyon. Nanay Eileen, kamusta po kayo? Maraming salamat na nandito po kayo ngayong araw. Ito po, lumalaki na po yung bukol ko. Komportable ba sa inyo kung pwedeng tanggalin po natin para mas makita yung kondisyon ng inyong, yung medical condition niyo po? Okay lang? Opo. Ayan. Ayan. So, malaki-laki nga talaga siya, no? Pero ngayon, hindi na siya natatago ng mas. Ngayon, bakit dati ba mas maliit yan? Opo. Gano'n ba katagal yung kondisyon mo na yan? Ano po, mula po 2020 po ang, nagsimula lang po siya sa 2020. maliit. Parang candy lang po siya. Tapos unti-unti po siya nalaki. Candy? Opo. So, meron ka lang naramdaman? Parang, opo. Parang 2020, sa mga pandemic to. Opo, pandemic days po. Oo. Parang naramdaman ko lang po na parang may candy lang po siya dito. Yun lang po yung simula. So, nireklamo mo. Opo, pina-check up ko po agad. Saan ka nagpa-check up? Sa PGH po. Sa PGH. Tapos, anong sabi po nila? Ah. Pandemic yung panahon na yun. So, Opo, mahirap po mahirap. kasi ang pag-schedule po ay matagal bago ka makabalik sa check-up. Yun po, kailangan ko na po na maoperahan kasi hindi na po siya kayang kayurin. So, Kailangan. yung maliit pa lang siya, operahan na dapat yun. Opo, opera. Nakita agad Opo, yung kondisyon. Anong pong tawag sa kondisyon na to? ameloblastoma po. Ameloblastoma. So, kondisyon siya sa may panga. Yun nga yung sinasabi ng doktor, kondisyon siya sa may panga. Nagsimula siya na parang candy maliit, Opo. tapos lumaki na siya ng lumaki. Malaki. Mabilis ang paglaki? Sabi po nung iba, medyo mabagal po yung paglaki ng akin. Kasi yung iba pong case na nakakasabay ko po sa ospital ay 1 year, 2 years lang po. Mas malaki pa po dito. So, 2020 nagsimula, hindi nyo na nagawan agapan muna ng operation. Hindi po kasi nung time na po na yun, malaki na rin po yung halaga ng bakal po. Nahirapan din po kaming buuin yung para sa bakal. Tsaka Bakal? po, opo. Ano po yung bakal? Kasi po, sa case ko po, kung hanggang saan po yung damage ng pangako, tatanggalin na po siya. Tatanggalin, buo. Buo na po. Kung hanggang saan po yung damage niya. Papalitan po siya ng buto na galing po sa binte. Yun po yung magiging pangako ko po. Kaya kailangan po ng bakal na magdudugtong. May maintenance po kayo. Na gamot po. Sa ngayon po, wala naman po. So, papabayaan lang siya until yung solusyon dyan is operation lang talaga. Walang kahit siguro, di ba, liit na mag-stop yung paglaki. Wala po. Kasi po, hindi naman daw po siya cancerous. Kaya hindi po ako pwedeng mag-undergo ng chemo, kaya radiation po. Yun lang ang solusyon. Opo, tanggalin po ang bukol. Meron kang nakukuhang mga Negative. mga ganon na nadjudge Ano ka po? na. Yung siguro po yung mga nakakasabay ko po sa sasakyan, parang natingin, at natingin po ulit. Yung iba po nagtatanong kung ano daw ba tong bukol ko, yun po. So, meron ka nakukuha ang discrimination. Meron. Pero ang post-operation, ano pong sabi ng doktor? So, syempre, o-opera po kayo. Tapos, tatanggalin po yan. Gaano katagal ang recovery? Ilang buwan daw po eh. Wala pong sinabi ng specific eh. 1 to 2 months po. Depende daw po sa reaction ng katawan ko po. Okay. So, ngayon na usapan natin anong mga pinagdadaanan mo, yung mga emotions kasama niyan. Sa ngayon, ano po ba talaga ang pinaka
kinakailangan nyo? Bali, yun po yung sa bakal ko po. Yung sa baka. Kulang pa po kasi siya. Mm-mm. Siyempre, may dalawang klase, diba? Kukunin yung dun sa tuhod, 70 po. sa binti, ilalagay dito, tatanggalin yan, lalagyan ng bakal. So, kung ganyan ang mga operation, magkano ba yung halaga niyan? Ang sinabi ng doktor. Bali po yung pinapaasikaso po talaga sa akin yung bakal po na kakailanganin ko. Yung halaga po ay 339,000 po. 339,000. Para lang yun sa Bakal bakal. lang po. Yung titanium po. Titanium Opo. specific, no? Kailangan yun talaga. Hindi pa kasama dito yung mga professional fees, yung mga gamot, yung mga post-operations. Ano ang mga natututunan nyo dito sa pinagdadaanan nyo na mga pagsubok? Ano po? Dapat po lagi na po kung maging ano po sa sarili, sa na pa lang po agapan na agad para hindi na po sa lumala. Ano po ba ang sabi ng doktor? Paano ba naaagapan to or naiiwasan? Naiiwasan ba siya or genetic po ba? Ano bang sabi ng Hindi doktor? nga po masabi ng doktor eh. Kasi ang alam ko lang naman po, meron po akong wisdom tooth na hindi lumabas. Wisdom tooth, hindi opo. lumabas. Okay. Yun lang din po yung sinabi ko sa doktor. Possible din daw po na doon galing yung tumubo po sa panga. Yung tumor po. So, from wisdom tooth. So, yun nga, no, talagang Possible. importante. Sabi mo nga, no, ma'am, na unahin talaga na konting nararamdaman, dapat medyo alerto ka na, no? Kala mo, wisdom tooth, di mo alam. Bigla na lang pala pwedeng magkaroon ng ganon, no? Nakapaglikom na po ba kayo? Magkano na lang po ba ang kulang ninyo? Sa ngayon po, ang kulang na lang po nung para sa bakal ko po ay 78,000 po. 78,000. So, nakapag-ipon na po kayo ni Mister. Nakapaglapit na po ako sa mga DSWD po, yung mga May ganun mga po. government agency. So, ang natitira na lang 78,000 8,000 po. pesos. Para lang to sa bakal. Opo. No? Ano po ang pinanghahawakan nyo ngayon habang hinihintay nyo ang operation? Ano na lang po. Sana po mabuo na po yung kahit para sa bakal po na lang po. Gagawa na lang po namin ang paraan yung para po sa mga gamot. Sa CT scan ko po, tsaka ultrasound. May CT scan and ultrasound pa. Opo. I-ultrasound po yung binti ko. Kung sakaling mawala na po ang tumor sa inyong kaliwang pisngi, ano po ang unang gusto nyong gawin o maranasan ulit? Hindi na po ako magpe-face mask. Hindi ka na mag-face mask. Oo, ang hirap Opo. din. Siyempre, siguro mas confident ka Opo. na, no? Mas pwede na kayong mag-date ulit ni Mister. No, ganon. Sige. Ano po ba ang mensahe nyo sa mga taong dumadaan din sa mabigat na sitwasyon gaya po ninyo? Ano lang po. Magtiwala lang po na lahat po ng problema naman ay may solusyon. Tsaka magdasal lang po lagi na hindi po lumala. Yun po. Yun. Maging malakas ang loob po. Para harapin yung mga ganito. So, base sa usapan natin, ang kailangan po ni Nanay Eileen ay guarantee letter para sa tumor sa kanyang kaliwang pisngi na tinatawag na aminoblastoma. At kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayon si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. na handang maghatid ng tulong para kay Nanay Eileen. Magandang araw po, Kong Pido! Magandang umaga rin po, Attorney Migs at sa inyong partner sa Congress TV. Maraming salamat na binigyan niyo kami ng panahon ngayon dahil today kasama po natin si Nanay Eileen. Meron po siyang amyloblastoma yung tinatawag. Kung hindi po kayo familiar dito, Kong Pido, dito po siya sa panga na lumalaki yung area niya sa kanyang panga. Na since 2020 po ito, so lumalaki siya at yung kailangan lang po niyang solusyon is maoperahan po siya. Ano po ba ang pwedeng maitulong ng Ako Bicol Party List sa kanya?
Alam mo, Attorney Migs, palagi tayong handa na tumulong lalong-lalo na sa mga pasyenteng nangangailangan, those indigent patients. And parati naman tayo nagbibigay ng medical assistance, guarantee letters sa mga pasyenteng walang pambayad sa hospital. And tama-tama, lumapit sa atin si Nanay Eileen sa inyong programa sa Congress TV. At ang Ako Bicol Party List po ay siguro kung sa abot ng aming makakaya, baka sagutin na natin kung magkano yung kailangan sa pamamaraan ng isang guarantee letter. Dun sa kanyang kinakailangan na metal para sa kanyang pangasa operation ay ang halaga umaabot siya ng mga 300,000 pesos. Pero nakapag-ipon naman po sila, ang nakukulang na lang daw po nila para dito ay 78,000 pesos. So ano po ba ang matutulong po ng Ako Bicol dito na malaki-laki pa ang natitirang halaga? Attorney Migs, ora mismo, kami na may mangangako na at sasagutin na namin yung balancing 78,000 para sa tulong natin kay Nanay Eileen. Sana makapag-recover ka agad siya sa tulong ng ating gobyerno, ng Ako Bicol Party List at makabalik ka agad siya sa kanyang pamilya. So dito po sa guarantee letter, Compido, gaano po katagal usually ito pag kumuha po at pag na-endorse nyo na po ito sa office nyo? Give or take 2 to 3 days, siguro papa-expedite natin sa ating mga staff considering na yung kalagayan ni Nanay Eileen ay urgent. Mag-a-advise po tayo na madiliin yung guarantee letter. Opo, kasi ito 5 years na at palaki ng palaki po ang tumutubo po yung dun sa kanyang Compido. Dito po meron din siyang kailangan, baka sakali na meron din siyang CT scan sa face kasi kailangan yun bago operation, and ultrasound sa kanyang binti dahil dun po galing yung parang buto na ilalagay po doon sa pag-replace ng panga. Baka meron po kayong ibang pwedeng ma-refer din sa ganitong pamamaraan, or kung meron pa pang ibang assistance din po or may mabibigay po ang Ako Bicol sa kanila po para makatulong, or may scholarship po ba tayo dahil meron silang first year din na nag-aaral IT sa may Cavite. Kung ano pa po ba ang pwedeng maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List po? Alam mo, Attorney Migs, hindi tayo may hindi. Bagamat ay, siyempre, we have to prioritize the existing needs. So, yung sa panga ni Nanay Eileen ay tutugon po tayo doon. Doon naman sa pangangailangan na x-ray ba yun or CT scan, I will talk to my staff kung pwede, makover pa yun. At in the future, doon sa mga releases natin for EDOC assistance, we will also see that if qualified yung kanyang anak, ay ipapasok natin doon sa ating EDOC assistance. So, these are services, advocacy ng Ako Bicol Party List that are available to everyone. Not only to Bicolanos, but to those who are in need and karapat dapat na makapag-receive ng tulong. Ayun nga, sabi nga ni Nanay Eileen, dasal po siya ng dasal at mukhang ngayon kayo po ang kanyang answered prayer. Kaya nga, Compido, ano na lang po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na nangangailangan din ng medical assistance? Well, sa ating mga kababayan at Nanay Eileen, kami po ay naging tool lamang ang Ako Bicol Party List, daluyan lamang ng mga serbisyo ng ating pamahalaan, gobyerno, ni President BBM para makapagtulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na mga pasyenteng walang pambayad o kulang ang pambayad sa hospital. So, Ako Bicol Party List will continue to do its part in helping our fellow Bicolanos, Filipinos, those who are in need of medical assistance, and sa abot ng aming makakaya, gagawin po namin na patuloy na makapag-extend ng tulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Compido. Mabuhay po kayo. Salamat, Attorney Migs, at sa Congress TV, mabuhay po kayo.
So Nanay Eileen, ano po ba ang masasabi nyo o na gagaranti na po ng Ako Bicol Party List through Kongpido ang 78,000 plus kung anong matutulong pa sa iba't ibang sa ultrasound, sa CT scan at tingnan natin kung makakwalify din yung anak nyo dun sa scholarship sa mga programa na binibigay po ng Ako Bicol Party List. Masaya po ako kasi mabubuo na po yung para sa bakal po. Maoperahan na po ako. Maraming salamat kay Nanay Eileen Valencia sa pagbabahagi ng inyong kwento. Sa tulong ng Ako Bicol Party List at ng House at Your Service, ang inyong kahilingan ating aaksyonan. Sa ating pagbabalik, isang usaping legal ang ating tatalakayin. Isang kasong may kaugnayan sa usaping karapatan at pang-aabuso. Yan at iba pa, dito lang sa House at Your Service.